Mga kababayan, ito yung sunod. Speaking of Aimee, 'di ba? Na puro kwento, walang kwenta, walang ebidensya. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan, Aimee Marcos versus Lacson. Kaya sa sobrang kadaldala ni Aimee, kaya kung napansin niyo mga kababayan, kaya pala umakyat siya doon sa entablado ng rally ng INC at nagsalita siya na adik si Bongbong, nagdodroga siya, matagal na nilang alam. Kasi mga kababayan, sumabit pala siya sa 2.5 billion, no, allocable or pork barrel. Nako po. Bakit? Paano natin mapatunayan yan? Mismo si Senator Ping Lacson ang nagsalita. Mga kababayan. Tignan ninyo, si Ping Lacson na mismo nagsasalita, mga kababayan, nasabit itong si Aimee. Diyos ko naman. Eto, pakinggan ninyo, mga kababayan. Wait lang ito, pakinggan ninyo mga kababayan para, 'di ba? Kaya pala, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kaya pala nag-iingay itong mga to. Kasi bakit? Sumasabit. Ngayon, pinatunayan na mismo si Ping Lacson nagsasalita na meron palang ang tensyon sa pagitan ni na Senators Ping Lacson at Aimee Marcos sa issue ng umano'y pork sa 2026 budget. Ang latest sa kanilang word war sa agenda report ni Hannah T. May magkakasabunutan pa yatang mga senador. Pinatatahimik kasi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang sino mang walang moral para mamintas daw ng iba. Yan ay matapos ang maanghang na palitan nila ng salita ni Senator Aimee Marcos. Kasunod ng pahayag ni Lacson na may 2.5 billion worth of soft pork o allocables daw ang senadora sa 2025 budget. patay. Base raw ito sa so-called Cabral Files na naglalaman ng mga proponent ng government projects. Inihayag ng senadora na hindi raw napondohan ng mga proyektong ni-request niya nitong nakaraang taon. Nang isumite raw ni Senator Aimee sa DPWH ang kanyang wish list, kalaunay inilugar ito sa FLR o for later release na budget items. Buwelta ni Marcos kay Lacson, zero raw ang natanggap nila ng mga kaalyado niya sa minority na sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Robin Padilla. Mukhang nanggigigil daw si Lacson sa kanya at baka makipagsabunutan daw ito at kung sakali... Diba? Kita nyo mga kababayan, zero daw ang natanggap nila sa kanilang mga request. So, buti zero. Kung hindi zero yan, mananakaw ninyo. Diba? Biruin mo, yung kay Bato, kay Bongo, tag 500 million yun. Kay Bongo, na allocable niya, dun sa pork barrel niya, dyan sa DPWH, 500 million yun. Yung kay Bato, ganun din. Kay Bongo, ganun. Kay Robin Padilla, ganun. Yung kay Aimee, 2.5 billion. Billion talaga yun, mga kababayan. Kita nyo, mga kababayan, buti nga zero. Ang tanong, zero ba talaga? 'Di ba? Sabi niya zero. Paano kung hindi zero 'yon? Di ngayon nanakaw na ninyo. So ngayon mga kababayan, ito na, kinanta na mismo ni Lacson. Si Lacson na mismo nagpatunay na totoo ang Cabral Files na merong allocable or PDAF itong si Aimee o pork barrel. Naku po. Luraw siya kay Lacson. Agarang ipinaalala ni Lacson na kailangang mag-reflect muna sa sarili bago mamintas ng iba. Una na kasing sinabi ng Blue Ribbon Chair na tila maingay daw si Senator Aimee pagdating sa di umano'y pork sa 2026 budget. Pero may allocation pala sa kanya noong 2025. Hindi rin daw ni-raise ng senadora sa BICAM ang mga issue niya sa pork kahit miyembro siya nito. Naku! Naging present pa raw ang presidential sister sa mga ayuda distribution last year. Kahit nilalabel niya raw ngayon ang financial aid na MAIFIP at AIX bilang soft pork. Diba? Ayan na. Nung last year 2025, nangunguna lagi si Aimee sa mga pagdating sa ayuda, na which is itong budget sana para sa 4-piece ay kinaltasan, dinala sa AIX, na kung saan ito yung AIX na isa sa mga programa ni Aimee. Itong AIX, diba? Kita ninyo mga kababayan, yung pondo para dito sa mga benepisyaryo ng 4-piece ay kinaltasan yung pondo para ilagay sa AIX.
Mga kababayan, ang AX ito yung pondo na kung saan panghanda daw para sa mabagyuhan, mabahaan, masunugan, malindulan o trahedya. Ito yung pondo na galing sa purpose nilipat sa AX na isa sa mga programa ni Aimee. Tapos ngayon maghuhugas kamay siya pagdating sa 2026 habang noong 2025 napakadami ng kanyang request na umabot ng 2.5 billion, 'di ba? Tapos ngayon sasabihin niya zero daw. Ngayon na pinatunayan ni Lacson, umalma si Aimee. 'Di ba? Ito na mga kababayan ang patunay. Kaya pala nag-iingay. Kaya pala handang sirain ang apelyido at ang kapatid para lang magmukhang malinis sa taong bayan. Hindi mo maitanggi yan. 'Di ba? Hindi nyo maitatanggi yan, mga kababayan. 'Di ba? Natawa ako, Kent, sa comment mo, Kent, sa ABS-CBN yata yon about sa panga. Oo, di ba? Ma'am Resilicio, so nabasa mo rin ba yon? Kasi ang sabi doon sa balita, bukod dyan mga kababayan, nung binulgar ito ni Ping Lacson, itong si Aimee, na meron ngang allocable or pork barrel na 2.5 billion noong 2025, ay nagpipiling malinis ito ngayong 2026 at kung saan nga niyawyawan niya si Dizon doon sa bicameral hearing, no, sa saan ba yun? Senado ba yun o sa Congress? Sabi niya, bakit ang tagal-tagal ng budget ng DPWH at bakit si Dizon hindi naman engineer? Ikaw nga hindi ka abogado, di ba? Pumasok ka dyan sa legislative sa Senado, hindi ka naman abogado. Ang lakas ng loob ni Aimee mag-question sa mga ibang public workers, no? Na bakit ikaw ang humarap? Hindi ka naman engineer. Bakit ikaw ang mangingialam ng pondo at presyo? Kung ako kay Dizon nun, ikaw man nagsenador ka, hindi ka man abogado, anong alam mo sa batas? 'Di ba? No, dapat ginanon din dapat ni Dizon Okay lang kasi si Dizon kasi may degree Si Aimee kasi wala, 'di ba? Kaya may kasabihan nga tayo mga kababayan, no? Mas maigi na siguro na wag mo nang patulan ang walang pinag-aralan kasi magmukha ka ring walang pinag-aralan kung pinatulan mo 'yan, 'di ba? Ganun 'yun mga kababayan. Bukod dyan, na ikinanta ni Lacson na mayroong 2.5 billion si Aimee, eto na mga kababayan, gumawa ng vlog si Aimee. Alam mo, ang patama niya, eto, pakinggan. Ang tawag sa isang politiko na madalas na magpalit ng partido o political stance. Nagpapalit-palit ng kulay para sa personal advantage o para manatili sa kapangyarihan. Nako, political butterfly yan. Mali. Ang tamang sagot ay pink. Mali ang dinig mo, Senator. Ang sabi ko, pink. Diba? Nagpapalit-palit ng kulay, yellow, naging pink. White sa mga rally, pero yung pink, parang ganun din. Pink? Diba? Pinatamaan niya si Ping Lacson daw, nagpapalit-palit ng kulay, sumasama sa iba't ibang kaalyado para daw manatili sa posisyon. Aba, Aimee, baka nakalimutan mo, katagal-tagal mo na dyan bilang senador, wala kang kwenta. Diba? Kasi kahit saan, sa inyo dalawa ni Ping Lacson, wala akong pipiliin, pareho kayo. Diba? Ano daw ang tawag sa ganito na isang politiko na papalit-palit ng kulay? Tapos ang sabi nila dito, mga kababayan, pink. Ang sabi ng News 5, pink daw. Ngayon sabi, Ang tawag sa isang sabi naman ni Aimee, pink. Hindi pink yan. Hindi rin pink. Ang sagot dyan, panga. Diba? Panga. Ang sagot yan yung paiba-ibang kulay. Anong tawag? Ito ang tanong kasi. Anong P ang tawag sa isang politiko na madalas magpalit ng partido o political stance, nagpapapalit ng kulay para sa personal advantage, para manatili sa kapangyarihan? Ang sabi ni Aimee, pink. Sabi naman nung nagtanong, pink. Pero yung pink parang gano'n na din. Mali kayo dyan. Dapat ang sagot dyan, panga. Diba? Si Aimee panga. Bakit? Nakita niyo, pula ka noon, DDS ka ngayon. Diba? Ang sagot dyan, hindi pink. Hindi rin pink. Ang sagot dyan, panga. Diba?
Oh, yan ang mga strategy ni Aimee. Kapag ka na ano siya, nabisto siya or na tawag dito, nasangkot siya sa mga ganyang issue, idadaan niya sa kwento, idadaan niya sa patawa. Akala niya, Aimee, wala nang kakagat dyan sa mga estilo mo. Bulok na yan. Oo. Sagutin mo na lang, maglabas ka ng resibo kung ganito man. Ipakita mo sa media. Total, hindi ka naman abogado, di ba? Mahilig ka sa social media. Ipakita mo sa social media. Mag-press con ka. O, hindi totoo yung sinabi ni Ping Lacson sa akin. Ito po ang katotohanan. Hindi po naaprubahan lahat yan. Di ba? Dapat ganun, hindi yung idadaan mo sa pang-aasar, idadaan mo sa joke. Wala na, lumang tugtugi na yan, Aimee. Di ba? Ang sabihin mo, Aimee, bakit mo pinatakbo ang bagman mo? 'Di ba? Bakit mo pinapuntang Austria pati yung dalawa mong staff? 'Di ba? Bakit mo pinatakbo? Kung wala kang natanggap sa 2.5 billion. 'Di ba? Oy, wait lang mga kababayan ha kasi tumunog. Diba, mga kababayan? Yun ang tanong dun. Ganon mga kababayan. Kung wala kang kinalaman, no? Diyan sa 2.5 billion na pork barrel mo, 'di ba? Bakit mo pinatakas yung bagman mo? 'Di ba? Yun ang tanong. Ipakita ko sa inyo dito si Pebbles. Para malaman ninyo. Kung hindi totoo, wala daw silang natanggap. 0 daw kay Bongo, 0 kay Bato, 0 kay Robin, 0 daw sa kanya. Sa issue ni Ping Lacson na 2.5 billion ni Aimee. So ngayon, bakit mo pinatakbo? Ito bagman ni Aimee. Pinatakbo. Ito na. Nagalit si Aimee dahil, Ito, pakinggan. nagalit si Aimee dahil, she has an axe to grind. Kasi siya yung nagpatakbo. Si Aimee at saka si Sarah ay magkaibigan. Okay? Close friends sila. Gustong tumakbo na talaga ni Sarah pagka Pangulo. Pero pinakiusapan ni Aimee, mag-slide down ka muna sa vice presidency. Pabayaan mo muna. Paano siya na-convince? Wait lang mga kababayan kasi nagloko yung natin. Yan. Nagloloko siya mga kababayan. May nag-ihaw kasi sa kabilang bahay. Oo. Kita nyo mga kababayan, kaya galit na galit si Aimee kay PBBM kasi mabibisto nga siya. Smoke detector po. Kaya mga kababayan, nabibisto kasi siya. At take note mga kababayan, hindi lang po si Aimee ang binulgar ni Lacson na may 2.5 billion. Kundi, pati ang anak niya na dating gobernador. Nako po, yung kakakasal lang. So, eto hanapin natin Aimee exposing the truth or hiding her own. In the middle of the biggest DPWH corruption storm, Senator Aimee Marcos suddenly dropped explosive drug allegations aimed at her own brother. But the timing raises more questions than answers. Now, Larry Gadon accused Aimee of allegedly acting as a bagman for DPWH projects and of receiving support from the same people now testifying at the Senate. So is this really about drugs or about distraction? Because when a politician is cornered, the oldest trick in the book is to create chaos, shift the narrative, and hope the public forgets the original issue. 'Di ba? Kapag ang politician mabibisto, gagawa yan ng paraan na mag-ingay, 'di ba? Kasi nga sabi ni Attorney Larry Gadon, wait lang mga kababayan. Kasi nag-iingay na naman siya. Ikaw, tatanggalin na lang kita. Maano kasi mga kababayan, kasi yung kabila nag-ihaw ng liempo, kaya yung uso.
Kaya yun, mga kababayan, tinanggal ko yung naiwan yung katawan. Ay yung ano. Diba? Hindi po Ma'am Maria Fipalisok, wala siyang remote, automatic po siya. Kasi pagka hindi ko mapansin yan, yung tubig, mababasa ako dito. Kaya tanggalin ko na lang siya. Oo, mamulait kasi dito, kaharap namin nag-ihaw, liempo kasi, tsaka bangus. Parang may birthday yata. Kaya yun po mga kababayan, isa sa rason na kung bakit si Aimee ganyan. Yung baka nire-refer dyan, yung mga AIX, AKAP, TUPAD, Ayan. mga IPIP. Siya nga, noong last year, Ayan na. isang present sa distribution Pag wala ka more, Oh, lagi siyempre teka lang lagi Ayan, present kahit si sa Yossi Claire distribution. nag-react din Teka yan. lang, hanap tayo. Before, ay, ito, mga ka-clear. Tama ito, oo nga. Tapos ngayon, ayun, mga ka-clear, oh. Siya ba yan? Ayan, Senator Aimee, ito, wala naman siya, picture na yan lang. Ayun, mga ka-clear, kita niyo ba? Oo. Ayan. Wait lalaki ako pa. Ayan, Ayan siya, SWD AX. Ayun yung name niya, I am. Ito pa, mga. Diba? Yan ang katotohanan. Kung ngayon, makapag-react siya sa mga ayu-ayuda, kasi daw ipangbayad daw yan sa impeachment ni Sara. Pero siya noon, nangunguna sa pag-distribute ng ayuda at may kinukupit pa. Diba? Nagpi-feeling nagpi-feeling malinis, nagpi-feeling hindi siya konektado, nagpi-feeling wala siyang alam-alam, 'di ba? Wala siyang pahid korupsyon. Pero bakit nakakapagtaka lang din kasi minsan mga kababayan, bakit galit na galit si Aimee dyan sa pondo ng ayuda? Samantalang noong 2025, putang ina, nangunguna siya dyan at siya ang pinakamalaking pondo sa ayuda na meron. At noon nga, na hindi pinayagan ni PBBM ang kahilingan niya, ayun, bumaliktad na kay Sara dumikit. 'Di ba? At meron nga siyang mga ipinasok, yung PNP chief, gusto niya gawing PNP chief si ganito. Tapos may mga staff siya na ipasok sa Malacanang, gagawin niya doong spy. Hindi nga pinayagan, hindi tinanggap. Ayun, nagtraidor. Andun kay Sara, 'di ba? Andun kay Sara dumikit. At kung saan, ito na, binakbakan na si PBBM. 'Di ba? Yan ang mahirap. I think warning for low battery iyang. Hindi po. Hindi siya low battery. Ano po siya? Wi-Fi. Nakakunik po siya sa Wi-Fi. Umuusok kasi dito katabing bahay kasi nga nag-iihaw liempo at bangus. Diba? Yun po yun, mga kababayan, ang kadahilanan. Na mismo, si Ping Lacson na nagsabi, galit si Aimee sa mga ayu-ayuda, na which is mapapakinabangan naman ng tao. Katulad kay Sara, galit na galit siya na si Martin Romualdez na migay ng bigas. Bakit daw ipapamigay daw yung pera sa tao? Hindi naman daw niya pera. So, anong gusto mo mangyari, Sara? Ibubulsa ninyo? Diba? Mali ba? Tanungin ko kayo mga kababayan, mali ba ang isang politiko mamigay ng saku-sakong bigas at 5,000 cash? Mali ba yung mamimigay ka ng ayuda sa taong bayan? Ang sabi ni Sara, bakit mo ipamimigay yung pera? Pera mo ba yan? Aba, so anong gusto mo mangyari? Ibubulsa mo na lang, suluhin mo, ubusin mo in just 11 days? Uy, ibalik nyo naman sa tao kung may sobra. Diba? At karapatan ni Martin Romualdez mamigay kay mga constituent niya yun. Kayo nga, namimigay kayo sa Davao, saan ba galing yung pinamimigay ninyong truck na bigas? Diba? Question ba kayo nung namimigay kayo? Wala namang nag-question kasi para sa taong bayan yan. Tapos pag ibang politiko mamimigay, sasabihin nyo, pinamigay ang pera. Diba? Tapos ngayon, aangal katulad kay Aimee, na which is Aimee din naman na una niyan. Diba? So, ang gusto kasi nila, ibubulsa na lang ng ibubulsa, tapos bari-bariya na lang yung ibibigay sa tao. Diba? Kaya kung ano-ano lang gimmick ginagawa ni Aimee ngayon, kasi nabisto ni, diba, Mamirian Suzuki, nabisto ni Lacson. Kaya kung ano-ano na lang, may pa-vlog-vlog pa, may pa-question and answer pa. Diba? Oo, not guilty daw si Sara. Naku, Ma'am Johannes Chang, anong not guilty? Oo. Doon pa nga lang sa sheriff, binubugbog na niya. Bakit niya binubugbog kung alam niyang walang kasalanan yung mga squatter? Diba? Ganun yun, mga kababayan.